Imbis na patulugin sa alkansya aking pera para tumubo ay dito ko nilagay sa pag-aalaga ng kambing at baka. May iba-iba ring pag-aalaga. Meron mga nag-aalaga sa malawak na espasyo at may nakikita nga rin ako, nag-aalaga sila ng baka at kambing kahit maliit ang kanilang espasyo. Yung ating lupain na madalas nating nililinis maging sa ilalim ng niyugan man o prutasan, magiging malaking kapakipakinabang yung mga damo na tumutubo dito. Yung mga dumi ng kambing ay maaari nating gawing fertilizer sa mga halaman, prutas na meron sa paligid. May kailangan lamang din ng madaling proseso para gawin ito. Sa iilan ay sinasako nila yung mga dumi ng kambing at binababad sa tubig, tapos yung tubig na yung kanilang ginagamit na pandilig. O maaari din itong ilagay ng direkta sa paligid ng mga halaman. Kapag maliliit na mga halaman o mga gulay ay huwag lamang natin idikit dun sa pinakapuno. Sapagkat sa naobserbahan ko ay mataas ang asid nitong dumi ng kambing, kaya minsan ay nagkukos ito ng pagkamatay ng halaman kapag katabi mismo doon sa puno. Kaya sa marami, binababad muna nila ito sa tubig at yung tubig yung ginagamit nilang fertilizer. Sa pagpapalaki ng kambing, may mga proseso din tayong ginagawa katulad ng pagbibigay sa kanila ng molasses at asin o maging pagsabit nitong Himalayan salt o salt lick doon sa bahay ng kambing para hindi sila kapusin ng minerals. Kapag naglalagay tayo nito at kapag ito'y nadilaan na ng mga kambing natin, ito rin ay kanilang binabalik-balikan para pandagdag na rin sa minerals na kanilang katawan. Mas malaking pakinabang ito lalo na doon sa mga hybrid nating mga kambing na medyo maselan at madalas ay kinakapos sa minerals dahil kulang yung kanilang nakukuha doon sa mga damo na meron sa paligid. At marami din sa mga malalaking kambingan ay naglalagay sila ng ganito. Matagal ito maubos at napakatigas nito na asin. Nakakatulong din ito para lalo silang ganadong kumain at uminom ng tubig. Pagdating sa sustainable na pag-aalaga ay mas lamang din itong pag-aalaga ng kambing at baka, lalo na kung meron naman tayong mga resources na mga damo na nakukuha sa paligid. Kung ikumpara kasi sa mga baboy, manok at itik, ang usual na paraan ng pagpapalaki nun ay kailangan natin ng commercial feeds. At minsan nga tuwang-tuwa na tayo pagka nakakabenta tayo ng itlog ng itik, tapos napapambili na natin ng feeds na pang-ikot na natin, feeling natin sustainable na. Kahit nga hindi pa bumabalik yung ating pinambili doon sa mga alagang yon at hindi pa bumabalik maging yung sa ating pabahay. Pero pagdating dito sa baka at kambing ay iba. Hindi natin kailangan magbenta para makabili ng pakain sa kanila para sa pang-araw-araw. Kundi kailangan lamang natin magtiyaga na manguha ng mga pakain sa kanila na meron na sa paligid. Isa rin sa diskarte pagdating sa pakain ng mga kambing, marami nangungumpay sila. Meron din mga nagtatanim ng mais na nakalaan lamang bilang pakain sa kanilang mga alagang kambing at baka. Nandyan din ang napier grass na mabilis lumabong na maaari din nating ibigay na pakain sa ating mga alaga. So malaking advantage naman sa ganung paraan. Kahit na maliit yung espasyo na ating pinaglalagyan ng kambing kung meron tayong housing, ay pwede pa rin tayo mag-alaga na nandun lamang sa loob ang ating mga kambing. Kailangan lamang din talagang matyaga tayo na manguha ng mga pakain o magtanim ng kanilang mga kinakain na makakatulong na sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Marami nga rin sa mga backyard farmers nag-aalaga ng mga pure native na kambing, which is napakababa pa din ng presyo kung ikumpara natin doon sa mga hybrid na. Ang paraan naman para mapalago natin yung ating income doon sa pag-aalaga ng kambing ay i-upgrade natin yung ating mga native. Maaari nating iparis na lalaking kambing dito ay yung mga upgraded na kambing para medyo lumaki-laki na yung mga anak nila. At kapag medyo malaki na rin yung mga inihing kambing natin ay maaari sa darating na panahon ay mag-upgrade naman tayo ng barako, yung pure breed na. Nang sa gayon ay mas malalaki na yung mga kambing natin sa darating pang panahon, which is mas magiging maganda na ang presyo dahil mas mabibigat na yung mga kambing natin. At pagdating din sa pag-alaga nito mga kambing ay kailangan din nating isaalang-alang yung lugar natin. Kung doon sa lugar natin ay malakas ang bintahan o meat ng mga kambing ay yung kambing naman na pang meat yung ating alagaan. Nandyan yung mga bower, yung Anglo-Nubian ay dual type yan, pang meat at pang gatas. Tapos kapag naayos naman natin na yung kambing nating alagaan ay pang gatas, kung sa lugar natin ay pwede tayong magproseso ng gatas, yun yung nais nating tunguhin na magiging produkto natin. Ang mga alagaan naman nating kambing ay yung mga pang milk type. Yung Anglo-Nubian, dahil yung ay dual type, nandyan yung Saanen, Alpine, Tugenberg na mga lahi ng kambing at marami pang iba. Marami nga din tayo nakikita mga nag-alaga ng kambing, mas maganda yung kanilang kitaan kasi nga nag-alaga sila ng mga pure talaga na lahi, na magandang lahi, mga imported na klase ng kambing. Mas mahal nilang nabibili yon at mas mahal din nilang naibibenta. Kapag nanganak, yung mga anak nun ay mahal nilang naibibenta maging yung binili nila. So, pagdating ng panahon na tingin nila yung maaaring mag-inbreed na dahil sila na lamang naglalahian, ay ibebenta pa rin nila na maganda. Kaya malaki talaga ang potensyal pagdating dito sa pagkakambing. Although tingin natin ang pinakapangmatagalan pagdating dito sa pagkakambing ay yung produkto na pagdating sa meat at doon sa panggatas. Dahil sa ngayon ang pinakamalaking market ng mga nag-alaga ng mga imported ay doon sa mga namimili din ng nais magpapalahi o mag-upgrade ng kanilang mga kambing. Maabot nga sa 100,000 plus yung mga presyohan ng mga magagandang lahing kambing, which is tinatangkilik yun, no, o mga nagbibreed din na nais
din magpaganda ng kanilang mga lahi ng kambing. Pero kung dumating ang panahon na karamihan ay meron ng ganong klase mga alaga din, mga imported na yung lahi, mga purebred na, ang magiging magandang market na natin ay doon na sa meat. Per kilo naman yung bentahan na pagdating ng panahon, which is malalaki at mabibigat ng mga kambing natin. Katulad na rin ito ng mga baboy, meron din mga pumapasok na mga hybrid, may iba-ibang lahi, tas ganoon din sa mga baka. Meron din mga malalaking lahing baka na pumapasok na mula sa ibang bansa na sa una ay napakataas din talaga ng presyo. At marami nga ngayon, hanggat merong pumapasok na naman na bagong lahi na magagandang klase, mataas pa rin ang demand at mataas din ang presyo. Pero doon nga ay kailangan magaling din tayo pagdating sa market natin. Kasi nga hindi rin basta-basta ang puhunan doon at hindi rin basta-basta ang pagbebenta doon. Dahil pili lamang yung pagdadalhan ng ganong klaseng produkto. Dahil nga hindi naman natin pwedeng dalhin yun sa palengke kung napakamahal ng presyo ng pinambili natin. Na katulad na nabanggit natin, ang yung pinaka-market doon ay yung mga nais din mag-upgrade ng kanila mga kambing. Naging malaki ang interest ko dito sa pag-alaga ng kambing kasabay ng pag-aalaga ng baka. Dahil una na nga doon na hindi ko na kailangan bumili pa ng feeds at meron tayong existing resources na dito. Tenant lamang kami dito, hindi kami ang may-ari sa lupang ito. Nakikitanim lamang ng mga niyog ang mga magulang dito at sila ang nagme-maintain dito sa lupang ito, laging naglilinis. So nagpapatulong na kami dito sa mga baka, mga kambing, which is dati itong mga nakikita ninyong baka. Meron lamang dito dating dalawang inahin na sa ngayon ay mas marami na, which is nakakabenta-benta na nga kami. Dati pa, yung mga lalaking mga baka na ibibenta namin, ganoon din sa mga alaga naming kambing. Kaya yung pinambili namin ng kambing ay naibabalik din sa amin. Habang yung mga babaeng kambing at mga babaeng baka ay pinaparami pa namin lalo. Yung ating puhunan, kung ikumpara natin sa paglalagay doon sa mga investment na tumutubo ng 5% per year, 10% per year. Pagdating sa mga kambing at baka, pagsapit ng 2, 3, 5 taon, ay maaari mag times 2, times 3 na yung ating pinampuhunan doon sa mga alaga. Ngunit ang kaibahan lamang dito ay focus din tayo mismo sa pag-aalaga sa kanila. Although hindi naman buong araw yung kailangan nating ilaan sa kanila dahil maaring umaga at hapon, yun yung panahon ng pagpapainom, pagpapastol o pangunguha ng kumpay para pakain sa ating mga alaga. At ang pinakamadaling ang paraan kapag nakalambat yung ating property ay maaari nating pakawalan lamang yung mga alaga. Katulad nitong aming paraan, may mga baka kaming pakawala. Maliban na lamang doon sa mga bakang tumatalon sa lambat, sila naman yung nakatali na kailangan nating ipastol. Sa mga kambing naman, dahil medyo maliliit sila, hindi naman sila tumatalon sa lambat, kaya pwede rin silang pakawala kapag nakalambat yung ating area. May iba, rotational grazing ang nilang paraan, which is palipat-lipat yung mga kambing nila. Sa pagdating ng 4 o 5 araw, ay lilipat na naman sila sa ibang area. So nilalagyan nila ito ng magkahiwalay na lambat para hindi ma-overgraze o hindi maubos yung damo doon sa isang parte. At kapag lumipat sila sa ibang area, halimbawa may 10 silang paddocks, habang palipat-lipat every 4 to 5 days, na pagbalik nila doon sa pinakaunang area, ay tumubo na namang muli yung mga damo. Yun yung paraan nila. Pero kapag konti lamang yung kambing, katulad dito sa amin, ay isang buong area yung nilambat namin. Tapos nilagyan namin ng housing, open lamang yan, akyat baba lamang yung mga kambing namin dahil kaunti lang naman sila. Pero kapag maramihan ay kailangan meron na tayong programa. Dahil kapag ganun ang paraan natin, medyo mahirapan tayo dahil maaaring magkakabulatin yung mga kambing natin, mahayaan na natin sila. So kailangan may program na rin tayo dahil kulang na yung damo, kapos na yung damo at maaring yung mga kambing natin nakakain na ng mga damo din na may mga parasites kaya't namamayat yung mga kambing natin. At dito nga rin sa pagkakambing, isa rin sa aming nagiging programa ay ang pagpupurga dun sa mga kambing natin. Sa panahon na yung mga inahing kambing ay nanganak na, pinupurga yung inahin, tapos yung anak niya, pinupurga din yun kapag nasa 1 buwan na pataas. Para sa darating na panahon din, bago magbuntis ang inahing kambing ay handa na rin siya dahil tinatanggal na natin yung mga bulati sa kanyang tiyan matapos bigyan ng pampurga. At ang resulta nga rin na matyaga natin pag-alaga ng mga kambing, marami nga rin sa mga pamilya na simpleng backyard farmer ng mga kambing, kahit pa paano nakakatulong ito pagdating doon sa pang-tuition ng mga nag-aaral na mga anak o sa panahon ng pangangailangan ay meron silang ibibenta na maaring magamit nila dahil nga doon sa pagdami ng kanilang mga alagang kambing. At itong kambing din ay maganda rin ito lalo na kung mayroong mga okasyon. Kung yun naman yung point na gusto nating tunguhin na meron tayong panghanda, pag may mga bisita tayo galing sa malalayo, ay meron tayong agad na kukuha na available na sa ating mga silong. Siguro ang malaking disadvantage lamang din sa ganitong mga alaga ay hindi natin maaring pagsabayin na meron tayo nito tapos meron din tayong mga halaman na tinatanim doon sa loob mismo ng pinaglalagyan ng mga alaga. Kahit maigi, kung nais natin na mag-alaga ng hayop at nais natin magtanim, ay ilagay natin yun sa magkahiwalay na lambat.
Dahil kapag naabot ng mga alaga natin yung mga pananim, ay talagang magbibigay sa atin yun ng stress dahil kakainin nila at kakainin kapag nararating nila yon, masisira yung mga pananim natin. At isa nga rin sa binabantay natin is kapag yung mga alaga natin ay makawala, ay maaari makasala naman dun sa mga pananim na ating mga kapitbahay. So yan naman yung stress pagdating sa mga alagang hayop kung hindi natin maayos yung ating pinaglalagyan sa kanila. Kaya't maigi rin talaga na sa pag-alaga nito mga kambing at baka, kung nais na talaga natin silang palaguin, ay focus tayo, obserbahan natin sila sa kanilang mga pangangailangan, pagandahin natin lalo, improve natin ang mga dapat pang i-improve. Dahil minsan sa pag-uumpisa ay marami din tayong magiging karanasan. Bukod dun sa mga natutunan natin, ay marami pa tayong maaring matutunan pa doon sa actual nating pag-aalaga ng mga kambing at baka.